Ako si Tomas, anak ni Mang Damian, ang albularyo ng baryo naming Kaminggawan dito sa Antique. Kung naririnig mo ang pangalan ng baryo namin, baka isipin mo ang galing lamang sa salita, pero totoo. Kami nga ang baryong laging tahimik at tila ba malungkot, laging tila iniiwasan ng liwanag. Sa panahon ngayon, bihira na ang kalesa. May ilan ng jeep na dumaraan sa bayan pero sa amin, wala pa rin kalsadang sementado. Lupa pa rin ang daan at tuwing umuulan ay halos hindi na makadaan ng tao dahil sa lalim ng putik. Pero kahit ganoon ay mas gusto pa namin ganon, payapa, simple at malayo sa gulo ng syudad. Hanggang dumating ang mga gabing nagbago sa lahat. Nagsimula yon sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, mga 10:00 siguro. Nasa balkonahe ako at nagpapaapoy habang si tatay ay abala sa pagdurog ng mga dahon ng kamangyan. Ganyan lagi ang gabi namin, tahimik, tanging langit at apoy lamang ang kasama. Pero nang sandaling yun ay parang may ibang presensya sa paligid. Narinig ko ang mahina ngunit kakaibang kaluskos sa likod ng bahay. Parang may mabigat na nilalang na humahakbang sa tuyong dahon. Akala ko'y hayop lamang. Aso siguro ni Mang Celso na laging gumagala. Pero nang lingunin ko'y may anino akong nakita. Mahaba, baluktot ang galaw. At sa sandaling tamaan ng liwanag ng apoy, nakita kong parang tao pero may paa ng hayop. "Tay!" Mahina akong tawag. Hindi man siya lumingon. Bigla niyang inangat ang kanyang kamay at sinabing, "Tahimik lamang, Tomas. May dumaraan." "Dumaraan po?" "Hindi lahat ng nilalang na dumaraan ay dapat makilala." Doon ako nakaramdam ng kilabot. Hindi ako makagalaw. Hindi rin ako makasigaw. Ilang segundo lang siguro yun pero para bang antagal. Nang mawala ang anino'y saka ko lamang naramdaman na nanginginig ang aking tuhod. Kinabukasan, maaga pa lamang, dumating sa bahay namin si Mang Celso. Halos maputla ang buka. May dala siyang kulambo at sa loob nito'y isang pirasong damit ng bata na may bahid ng dugo. "Damian, si Lito, wala na. Pagising namin wala na sa higaan. Wala kaming narinig. Wala kaming nakita pero sa may sapa, may bakas. Hindi naman sa tao." Sabi niya kay tatay na halos paus na ang boses. Tumahimik ang buong paligid kahit ang mga manok sa labas ay tila ba natigilan. Lumabas kami ni tatay at sumama kay Mang Celso papunta sa sapa. Doon ko nakikita ang bakas sa putik, malalim na marka, parang paa ng manok na malaki, pero may 5 daliri na parang sa tao, nakakapanindig ng balahibo. Si tatay lumuhod. Dumampi ang kanyang palad sa lupa. "Hindi ito karaniwang hayop. May amoy ng dugo at langis." Nang marinig yun ni Mang Celso'y napaiyak siya. "Aswang to, Damian. Aswang." Hindi agad tumugon si tatay. Tumayo siya at naglabas ng maliit na bote mula sa bulsa ng kanyang baro at binuhos ang laman nito sa bakas ng paa. Amoy insenso at amoy kamangyan. "Hindi sila basta-basta. Binalikan nila tayo." "Binalikan po, tay? Sino po?" Tumingin siya sa akin at mabigat ang tingin. "May kasaysayan ng baryo natin na ayaw ng pag-usapan ng matatanda. Dati, may nilabanan akong nilalang dito. Akala ko'y tapos na, pero mukhang bumabalik na naman sila." Pag-uwi namin, pinagsabihan ni tatay ang mga kapitbahay. "Walang lalabas tuwing gabi. Maglagay ng bawang sa pintuan, asin sa bintana. Magdasal tuwing 10:00. Huwag magingay kapag may naririnig sa bubong." Simula noon ay parang nagbago ang hangin sa baryo. Ang mga bata ay di na naglalaro sa hapon. Ang mga hayop ay parang takot lumapit sa ilog. Kahit ang mga matatanday bihirang lumabas, parang lahat ay may inaantay o may iniiwasan. Isang gabi habang natutulog ako, nagising ako sa tunog ng tilaok ng manok, pero 12:00 na yon. Alam ng lahat sa baryo namin na kapag tumilaok ang manok sa hating gabi, may masamang mangyayari.
Lumabas ako ng silid at nakita kong gising din si tatay. "May bumisita," sabi niya habang nakasilip sa bintana. Sa kamay niya may hawak siyang langis na kumikislap sa ilalim ng buwan. "Nararamdaman mo ba?" Tahimik akong tumango. Totoo nga't may malamig na simoy ng hangin pero hindi karaniwang lamig yon. Parang humahaplos na may dalang kilabot. "Lumapit ka rito, Tomas," utos ni tatay. Kinuha niyang isa sa mga bote ng langis at inilagay sa aking palad. "Ito ang langis na gawa sa dahon ng apdong itim at dugo ng kalabaw. Kung mangamoy ka ng bulok o marinig mo ang huni ng ibon sa 10 oras ng gabi, ipahid mo yan sa iyong dibdib." Pagkasabi niya na yun ay may narinig kaming mga yabag sa bubungan. Mabagal, mabigat at para bang may kuko. Tumingin ako sa kisame. Nanginginig. Si tatay ay agad na kumuha ng buntot ng pagi at isinalang sa apoy. "Huwag kang kikilos. Kung lalaban tayo ngayon ay dapat handa ka." Narinig ko ang isang mahinang ungol mula sa labas. Hindi yun sa tao. Parang halong iyak at tawa. Parang nagmumula sa malayo pero sumisingit sa bawat sulok ng bahay. Ilang sandali pa'y may kalabog sa bubungan. Tapos ay biglang tumahimik. Kinabukasan ng silipin namin ay minaiwan na bakas ng kamay sa bubong. Itim at parang sunog na marka. "Tay, ano po yan?" "Paalala, ibig sabihin ay nagsisimula pa lang sila." Mula noon ay gabi-gabing nag-aalay ng dasal si tatay sa harapan ng apoy. May mga latin siyang ibinubulong. May mga halaman siyang sinusunog na hindi ko alam kung saan niya kinukuha. Minsan ay may mga dumarating na matatanda mula sa kabilang baryo. Mga albularyo rin at daladala ang kanilang mga gamit, tubig dagat, bato mula sa simbahan at dahon ng gabi na itim ang tangkay. Sabi ng isa, "Kung totoo nga na bumalik sila, baka hindi lang bata ang kukunin, baka itong buong baryo." Habang pinakikinggan ko yon, naisip ko, paano kung dumating ang araw na pati kami ni tatay ay hindi rin makaligtas? Ngunit si tatay ay tila alam na ang mangyayari. Sinabi niya sa akin, "Tomas, kung sakaling ako'y mapahamak, tandaan mo ang mga dasal. Ang hangin ay may buhay at ang apoy ay may pangalan. Huwag kang matakot sa dilim dahil doon nakatago ang ating lakas." Hindi ko agad naintindihan yon noon, pero sa mga sumunod na araw, habang lumalalim ang gabi at dumarami ang nawawala, unti-unti kong nauunawaan ang sinasabi niya. Sa baryo naming tahimik, bawat bahay ay nagsindi ng apoy gabi-gabi. Pero kahit may ilaw, ang dilim ay para bang mas lumalapit. Ang mga aso ay tahimik, ang mga ibon ay hindi lumilipad, at sa tuwing sumisilip ako sa bintana, may mga matang tila nakamasid sa dilim ng kakahuyan. Hanggang dumating ang gabing yon, ang gabing tuluyang nagpabago sa lahat. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, muling narinig ang iyak ng inang nawalan ng anak at ang tilaok ng manok na nagbabadya ng kamatayan. Doon ko unang naramdaman, ang katahimikan ng baryo namin ay hindi biyaya, ito ay babala. Simula nang mawala si Lito, hindi na naging pareho ang takbo ng mga araw sa baryo. Ang mga bata hindi na lumalabas tuwing hapon. Ang mga babae ay nagtatapal ng asin sa pintuan at ang mga lalaki ay nagsasabit ng bawang sa mga bubungan. Pero kahit na ganoon ay ramdam pa rin namin ang lamig. Hindi yung karaniwang lamig ng hangin kundi yung lamig na may nakamasid. Si tatay, araw-araw na abala sa paggawa ng langis at orasyon. Pinagbawalan niya akong lumabas tuwing gabi, pero sa loob ko'y gusto kong tumulong. Gusto kong malaman kung ano ba talaga yung gumagalaw sa dilim. Isang gabi ay nagpasya akong magbantay. Hindi ko sinabi kay tatay. Umupo ako sa ilalim ng puno ng santol, malapit sa likod ng bahay namin. Maliwanag ang buwan noon at ang mga kuliglig ay tila ba nag-aawitan ng babala. Sa malayo, tanaw ko ang mga anino ng mga bahay. Tahimik na parang mga nicho. Habang nakatingin ako sa gubat ay bigla ko naamoy ang isang kakaibang halimbuyak. Amoy na para bang pinagsamang dugo at langis na bulok.
Napakapit ako sa aking dibdib. May biglang malamig na hangin na dumampi sa aking batok. Mula sa kakahuyan ay may humuni. Huni na parang ibon pero may halong tinig ng tao. Tomas! Parang binuhusan ako ng yelo. Paano niya nalaman ang aking pangalan? Tumayo ako pero hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Para bang may humahawak sa akin sa ilalim ng lupa. Anak ni Damian. Doon ko naramdaman ang panginginig ng aking tuhod. Nakita kong may mata sa dilim, 2 bilog na pula, liwanag na parang baga. Lumapit ito at dahan-dahan hanggang sa may ilaw ng buwan at doon ko nakita isang babae na mahaba ang buhok pero ang balat niya parang tuyo, kulubot at may ugat na itim. Ang kanyang bibig ay umaabot hanggang tainga at sa ilalim ng dila may mga ngipin pa. Tumakbo ako papasok ng bahay pero biglang bumukas ang pinto bago ko pa maabot. Si tatay, hawak ang bote ng langis. Agad niya akong hinatak papasok. Sabi ko sa iyo huwag kang lalabas, hindi ba? Tay, babae po, may mga mata, may pangalan ko po. Tahimik, nakapasok na siya sa pangalan mo. Huwag kang sasagot kapag tinatawag ka sa gabi. Sigaw niya sabay buhos ng langis sa sahig. Bago ko pa maintindihan, may malakas na kalabog sa bubong. Sinundan ng malalakas na halakhak, paos, malalim, parang halong iyak at tawa. Si tatay ay kinuha ang buntot pagi at sinindihan sa apoy. Ang amoy ng sinunog na langis ay naghalo sa amoy ng usok. Magsara ka ng mata, Tomas. Utos niya pero hindi ko nakayanan. Nakita ko kung paano gumalaw ang anino sa bubungan. Parang gumagapang at minsan ay lumalawit ang mga kuko. Mahaba at matutulis. Tayo na! Sigaw ni tatay. Inila niya ako papunta sa likod ng bahay kung saan may lumang puno ng balete. Sa ilalim nito ay may hukay na may abo at lumang abo ng insenso. Dito tayo magtatago. Tay, hindi ba delikado rito? Hindi siya makakalapit sa balete na yan. Ang ugat niyan ay nakaugat sa dugo ng lupa. Habang nakatago kami, narinig ko ang pagaspas sa itaas, kasunod ng mabigat na bagsak. Para bang may bumagsak na hayop sa lupa at naamoy kong masangsang at amoy na bubulok na karne. Paglingon ko'y nakita ko sa malayo ang isang nilalang na nakayuko. Nanginginain na parang aso. Pero nang maramdaman niya kaming nakatingin ay bigla siyang tumingala. Hindi iyon hayop. Isa iyong babae na may pakpak ng paniki at katawan ng tao. Sa bibig niya ay may tumutulong dugo. Lito, siya ang kumuha sa bata. Bigla niyang kinuha ang isa pang bote ng langis at tinagis yon. Pagbagsak sa lupa, nagliyab ang apoy na parang apoy ng kandila pero kulay asul. Nagsisigaw ang nilalang at sa loob ng ilang sandali ay naglaho siya sa hangin. Tahimik, tanging ingay ng apoy at hampas ng hangin ang naririnig ko. Si tatay, bumagsak sa lupa at hinihingal. Tay, ayos lang po ba kayo? Hindi pa tapos to. Isa lang siya sa marami. Ang problema, alam na nila kung saan tayo nakatira. Mula noon ay araw-araw na may binabantayan kami. Si tatay naglalagay ng palaspas sa bubungan, nagbubuhos ng asin sa paligid ng bahay at nagsusunog ng dahon ng kamangyan tuwing dapit hapon. Pero kahit na ganoon ay patuloy pa rin ang mga pagkawala. Isang gabi ay may tumakbo sa bakuran namin. Si Mang Celso muli, hawak ang sulo. Damian, tulungan mo kami. Si Aling Rosa dinala sa gubat. Sinundan namin pero may mga lumilipad na nilalang eh. Agad kaming tumakbo ni tatay. Sa may tabing sapa, nakita namin ang mga bakas. Malalaking paa, may kuko at halatang nanghila ng katawan. Sa malayo ay may mga mata na pulang-pula sa dilim. Nagmamasid. Tomas, dito ka lang. Ako ang hahabol. Itay, huwag po kayong mag-isa. Sigaw ko pero tumakbo na siya. Iniwan niya sa akin ang bote ng langis. Pag hindi ako bumalik sa loob ng 1 oras, basagin mo yan. Naiwan ako.
Nanginginig habang pinapakinggan ng mga sigaw sa gubat. May mga iyak at may mga humahalakhak. May mga tunog ng pakpak. Lumipas ang halos kalahating oras at walang bumalik hanggang sa biglang may sumigaw. "Tomas, basagin mo!" Agad kong binasag ang bote sa lupa. Pumutok yon at biglang kumalat ang asul na liwanag sa paligid. Mula sa liwanag ay nakita kong may 3 nilalang na lumipad. May pakpak na parang sa paniki at katawan ng babae. Pinapalibutan nila si Itay. Itinaas ni tatay ang bundot ng pagi, pinigkas ang mga orasyon at tinutok sa kanila. "Sa ngalan ng liwanag, sa dugo ng lupa, sa apoy ng hangin, lumisan kayo!" Nagsigawan ng mga nilalang at isa-isa silang naglaho sa usok. Pero bago tuluyang nawala, isa sa kanila ang nagsalita. "Hindi pa tapos, Damian. Sa anak mo kami babawi." Tuluyang naglaho ang lahat. Tumakbo ko papunta kay tatay. Duguan ang braso niya. May malaking sugat na parang kagat. "Tay, kailangan po nating umuwi." "Hindi ako agad mamamatay, Tomas. Pero simula ngayong gabi, ikaw ay dapat matutong lumaban dahil ang unang dugo na tumama na. Sa susunod baka dugo na ng tao ang hilingin nila." Pag-uwi namin, nilinis ko ang sugat ni tatay gamit ang langis at dahon ng bayabas. Tahimik siya. Ang buwan ay nakasabit pa rin sa langit pero may bahid ng pula para bandugo. Bago siya pumikit ay sinabi niya sa akin, "Anak, ang sumpa ay bumalik at ang simula ng ating laban ay ngayong gabi." Doon ko naintindihan. Pagkatapos ng gabing yon ay halos hindi na ako nakatulog. Sa tuwing pipikit ako'y bumabalik sa isip ko ang muka ng mga nilalang na nakita namin. Mga babaeng may pakpak, mga matang naglalagablab at ang tinig na nagbabantang babalik sila para sa akin. Si tatay naman tila lalong nanahimik. Tuwing umaga sa halip na magtinda ng halamang gamot gaya ng dati, mas madalas ko siyang makita sa likod ng bahay. Nakatingin lamang sa kalayuan habang may ibinubulong orasyon. May mga papel siyang inilalagay sa ilalim ng lupa at minsan ay may mga bagay na ibinabaon. Buto ng manok, piraso ng kahoy at mga dahong nakatali sa pulang sinulid. "Tay, ano po yung inaalaga nyo?" Hindi siya lumingon. "Mga panangga pero kung minsan hindi sapat ang dasal. Kapag ang kasamaan ay may ugat, hindi mo basta mapuputol." Hindi ko agad maintindihan ang ibig niya sabihin pero habang tumatagal, napapansin kong parang may bumabagabag sa kanya. May lihim siyang hindi sinasabi. Isang hapon ay dumating si Lola Pasing, ang pinakamatandang babae sa baryo. May hawak siyang sako ng bawang at asin. "Damian, dumarami na naman ang bangkay sa kabilang nayon. Pareho ng marka, punit ang dibdib, walang mga lamang loob. Hindi na to basta aswang lang, may humahawak sa kanila." Napatingin sa akin si tatay, tapos ay bumaling kay Lola. Alam ko kung sino. Kung ganyan, bakit hindi mo pa sinasabi sa anak mo ang totoo? Hindi mo siya matutulungan kung itatago mo yon." Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan. "Ano po bang ibig niyong sabihin?" Tahimik si tatay. Tila gustong magsalita pero pinigilan ng sarili. "Hindi pa oras." Kinagabihan habang siya'y natutulog ay hindi ako mapakali. Pumasok ako sa kanyang silid. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay may nakalatag na mga lumang papel. May mga nakasulat na simbolo at isang lumang itak na may ukit na Latin. Sa tabi nito ay may maliit na kwaderno. Binuksan ko yon. Ang unang pahina ay may nakasulat, "Kasunduan sa pagitan ng liwanag at dilim. Damian, anak ni Lucio, tagapangalaga ng Kaminggawan." Habang binabasa ko ito, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng bawat salita. Nakasaad din doon ang isang sumpa. Kapag bumalik daw ang gabi ng kabilugan,
Ang dugo ng tagapangalaga ang magiging susi upang muling buksan ang lagusan ng dilim kung hindi siya mag-aalay. Ang mga nilalang ay kakain ng laman ng inosente. Nanginig ang aking kamay. Ibig sabihin si tatay ang dahilan kung bakit bumalik ang mga aswang? Bulong ko sa aking sarili. Sa likod ng pinto'y may mahinang tinig. Hindi ako ang dahilan, anak. Napalingon ako. Si tatay ay gising na pala. Nakatingin siya sa akin at pagod ang mga mata. Ngunit ako ang dahilan kung bakit hindi pa tuluyang nilalamon ng dilim ang baryo natin. Noong kabataan ko, may panahon ang buong antikay nilamon ng takot. Bata pa ako noon, albularyo na si tatay ko, ang lolo mo. Nilapitan kami ng isang babae, maganda, maputi at mahinhin. Nagpanggap na buntis na nangangailangan ng tulong pero nang ipahawak ni lolo sa akin ang langis, bigla siyang sumigaw at nagbago ng anyo. Isa pala siyang aswang na reyna, si Sabel. Sabel ng Madyaas. Tahimik ako nakinig habang nag-aalab ang apoy sa lampara. Si lolo mo, nakipaglaban sa kanya. Pero bago siya napaslang ay nasugatan ako. Doon pumasok ang sumpa. Para hindi na muling makabalik si Sabel, gumawa ng kasunduan si lolo. Isang orasyon na nagsara sa lagusan ng dilim gamit ang dugo ng aming lahi. Ibig sabihin kada 30 taon, kailangan naming maghandog ng dugo upang manatiling sarado ang daanan nila. Ibig sabihin tuwing kabilugan ng buwan, kayo po ay nag-aalay? Oo, at ngayon ay dumating na naman ang panahon. Pero humina na ako at kapag hindi naganap ang handog ngayong buwan, babalik sila. Mas marami at mas mabangis. Tay, may paraan pa po ba? Meron pero delikado. Kailangan mong pumasok sa gitna ng gubat ng Madyaas. Nandoon ang lumang bato ng mga espiritu. Doon natin pwedeng putulin ang sumpa. Pero kailangan ng dalawa. Ang tagapagdala ng dugo at ang tagapagmana ng liwanag. Kung ganun, kasama ako. Wala nang iba. Kinabukasan ay maaga pa lamang naghanda kami ng mga gamit. Langis, buntot pagi, itak at mga dahon ng sambong. Habang nag-aayos ay napansin ko ang sugat ni tatay sa braso. Itim na at para bang gumagapang. Tay, hindi po yan maganda. Hindi ito karaniwang sugat. Nakapasok na ang dugo ng nilalang pero huwag kang matakot. Hanggat hindi pa lubos ang pagbabago'y may oras pa tayo. Bago kami umalis ay lumapit sa amin si Lola Pasing. Damian, siguraduhin mong mapapasa mo sa anak mo ang dasal. Siya ang magpapatuloy ng laban ko sa kale. Tumango si tatay at ngumiti si Lola sa akin. Anak, huwag ka matakot. Ang dugo mo'y hindi sumpa. Ito'y sandata. Pagpasok namin sa gubat, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Tahimik, walang ibon, walang kuliglig, tanging kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng aming mga paa. Sa kalayuan ay may nakita kaming malaking bato, may mga ukit na simbolo. Doon daw nakatago ang pintuan na sinasabi ni tatay. Lumuhod siya at binigkas ang mga orasyon. Pinahid ang dugo sa bato. Unti-unting nagliwanag ang mga ukit na parang sinindihang apoy. Tomas, kapag bumukas ito, huwag kang lalapit. Ang makikita mo, hindi para sa mga mata ng tao. Tumango ako pero bago ko pa masabi ang kahit ano, umuga ang lupa. Mula sa paligid ay may mga aninong nagsipaglabasan. Mga nilalang na parang tao pero walang muka. Narinig ko ang huni ni Sabel, ang reyna ng mga aswang. Damian, kay tagal kitang hinintay. Ang dugo mo ang babasag sa pinto. Hinawakan ni tatay ang itak at sumigaw ng orasyon. Sumigaw si Sabel at tumilapon ang mga nilalang sa paligid. Ngunit na sumiklab ang liwanag mula sa bato. Nakita ko si tatay, nanginginig, duguan pero nakangiti. Anak, tapos na ang sumpa, pero sa dugo mo mananatili ang apoy. Protektahan mo ang baryo, kaming gawan. Bago ko siya maabot, bumagsak siya sa lupa.
Ang katawan niya'y dahan-dahang naglaho sa alikabok ng liwanag. Sumigaw ako ngunit tanging hangin ang sumagot at sa pag-uwi ko sa baryo bitbit ang kwaderno ng kasunduan. Alam kong ako na ang bagong tagapangalaga ng kaming gawan. Pero sa bawat ihip ng hangin tuwing gabi, tila naririnig ko pa rin ang tinig ni Isabel. Ang dugo mo ang susunod. Mula nang pumanaw si Aling Cora at ang ilang bata pa, ang misteryosong nawala. Tuluyan nang nagbago ang baryo. Wala nang naglalakad sa gabi at wala nang nag-iigib sa sapa. At pati ang mga kuliglig ay tila ba natutong manahimik. Ang katahimikan ay parang kumot na nakabalot sa bawat tahanan. Mabigat at nakakasakal. Ngunit si tatay, si Mang Damian, ay hindi tumigil. Araw-araw siyang nagdarasal sa altar, gumagamit ng mga halamang hindi ko pa nakikita sa aking buong buhay. May mga ugat ng puno, balat na saging na pula at mga boteng may lamang parang abo. Minsan ay nagsasalita siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Malalim at tila lumang wika ng mga ninuno. Anak, malapit na. Hindi lang ito basta mga aswang. May mas malalim na dahilan kung bakit sila nagbabalik. Ano pong ibig niyo sabihin, Itay? Ang mga ito'y hindi basta nagugutom. May naghahari sa kanila. May umiikot na kasunduan na hindi natapos. Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin, pero ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Kinabukasan itinipon ni tatay ang ilan sa mga matatanda sa baryo. Doon sa lumang bahay ni Kapitan Miro, nagtipon sila. Mga taong dati ayaw paniwalaan ng mga kwento, pero ngayon ay nanginginig na sa takot. Naroon si Aling Berta, ang manghihilot na may mahaba at puting buhok. Si Mang Chupilo na dating sundalo, ngayon ay tagapagtunog ng kampana tuwing may mamamatay. At si Padre Erning, ang pari na misang nagsabing ang kasamaan ay gawa lamang ng takot ng tao. Ngayon ay tahimik lamang silang lahat habang si tatay ay naglalatag ng mga gamit sa gitna ng sahig, mga kandila, asin na 3 bote ng langis na kumikislap na parang ginto. Ang baryo kaming gawan ay hindi basta baryo. Ang lupang ito'y dating pinag-alayan ng mga ninuno natin ng dugo para hindi siya lakayin ng mga nilalang sa bundok. Pero may isang nakalimutang kasunduan, isang pamilya ang tumalikod. At dahil doon ay bumalik ang mga nilalang ng gabi. Anong pamilya? Tanong ni Padre Erning habang nanginginig ang kamay sa hawak na rosaryo. Ang pamilya natin, ang mga Damian. Natahimik ang lahat. Ramdam ko ang pag-ikot ng malamig na hangin sa loob ng bahay. Ipinaliwanag ni tatay na noong kabataan pa raw niya, sa kagustuhan ng kanyang ama na protektahan ng baryo, nakipagkasundo ito sa isang matandang babaylan ng bundok. Ang kapalit ng proteksyon, isang buhay mula sa lahi naming mga Damian. Tuwing ika-5 dekada, pero nang dumating ang panahon ay tumanggi si Lolo at doon ay nagsimula ang galit ng mga nilalang. Ngayon ay narito sila para singilin ang utang at kung hindi tayo kikilos lahat tayo'y mauubos. Nagsindi siya ng 3 kandila. Ang apoy ay kulay asul, hindi dilaw. Ang mga matatanday nagantada at ako naman ay halos hindi makahinga sa takot. Magsasagawa raw ng pagtitipon, isang ritual ng pagkakaisa ng mga natitirang albularyo, mangkukulam at espiritista ng antike, hindi upang mangaway, kundi upang magsanib laban sa mga aswang. Ang sabi ni tatay, kailangang magtagpo ang liwanag at dilim upang matalo ang mas malalim na dilim. Sa unang pagkakataon ay nakita kong magkatabi si tatay at si Aling Berta, nakilala sa baryo bilang mangkukulam. Pero ngayon ay siya na mismo ang tumutulong sa ritual. Iyon ang unang gabing narinig ko ang mga lumang awit ng panawagan sa kaluluwa ng bundok. Mahina ngunit kumakalabog sa dibdib. Habang naglalakad kami pauwi, tinanong ko si tatay. Tay, totoo bang may aswang sa pagitan natin? Hindi lang basta halimaw. Tumigil siya, nakatingin sa akin. Anak, minsan ang pinakamasamang anyo ng aswang ay hindi yung mga may pakpak o mahahabang kuko.
Minsan tao ang anyo nila, kapitbahay mo, kaibigan mo o kamag-anak. Kinabukasan ay pinatawag ni Kapitan Miro ang lahat ng natitirang pamilya sa baryo. May ilan pang gustong lumikas pero sinabi ni tatay na walang tatakas. Kahit saan kayo magpunta, susundan kayo na sumpa. Dumating ang gabi ng ika-7 buwan matapos ang unang pagpaslang. Ang buwan ay bilog na bilog, kulay dugo. Sa gitna ng plaza ay nagsimula ang ritual ng pagtitipon. Nagsuot ng puting baro si tatay. May tali ng pulang tela sa noo at may hawak na itim na baston na inukit pa raw ng lolo. Mga nilalang ng liwanag, dinggin nyo kami. Ngayon, kami nagsama-sama, hindi upang magparusa kundi upang pawiin ang galit ng gabi. Habang nagsasalita siya ay napansin kong may isang tao sa likod ng mga nagsisimba, si Mang Chopilo, nanginginig at pawis na pawis. Bigla siyang napasigaw. Tumigil kayo, hindi ito magtatagumpay. Lumingon ang lahat at sa kanyang mga mata ay nagdilim. Nagbagong kulay. Sa harap ng lahat ay bumuka ang kanyang bibig at lumabas ang mahabang dila. Basang-basa ito ng dugo. Aswang! Sigaw ng isa. Tumakbo ko kay tatay pero bago pa siya makakilos, lumipad si Mang Chopilo sa gitna ng hangin. Sumisigaw sa wika na hindi ko maintindihan. Ang apoy ng mga kandila ay nagsipatay at ang mga tao ay nagsigawan. Tinawag ni Itay ang pangalan ng San Miguel at sa isang iglap ay sinabon niya ang langis mula sa bote. Pagsalpok nito sa hangin ay nagliyab ang paligid. Ang aswang ay bumagsak sa lupa. Kumilos pa pero unti-unting nasusunog. Ang amoy ng nasusunog na laman ay kumalat sa hangin. Tahimik ang lahat matapos yon. Ilang sandali lang ay sumigaw si tatay. Wala nang oras, sila ay paparating na. At doon mula sa bundok ay narinig namin ang huni ng mga paniki. Libo-libo, sabay-sabay, parang ulap na itim na gumagabang sa kalangitan. Ang mga kandila ay muling sumiklab sa bughaw na apoy at ang plaza ay tinabunan ng itim na usok. Nagsimula ang tunay na labanan ng liwanag at dilim sa gitna ng aming baryo. Ngunit sa lahat ng nangyari, isang tanong lamang ang bumabagabag sa isip ko habang yakap ko si tatay sa gitna ng kaguluhan. Kung may kasunduan ng lahi namin sa dilim, bakit ako pa ang kailangang maningil ng kasalanan ng nakaraan? Ang langit ay parang sugat ang laman. Pula, nag-aalab at tila umiiyak ng dugo. Sa itaas ng bundok kung saan matatagpuan ang pinakamatandang puno ng balete sa Antique, naroon kami ni tatay. Kapiling ang iilang natira sa baryo. Sa ibaba'y nagliliyab ang mga bahay, mga sigaw ng babae at batang humahalo sa hangin, at ang amoy ng nasusunog na kahoy ay nagmistulang usok ng impyerno. Hawak ni tatay ang baston niyang may ukit na krus at araw. Sa bawat hampas niya sa lupa, umuugong ang paligid. Tila lumalaban ang mismong lupa sa mga nilalang ng dilim. Huwag kang lalayo, Tomas. Sigaw niya habang nilalagay ko ang asin sa paligid namin bilang proteksyon. Ngunit kahit anong dasal, kahit anong orasyon, hindi na mapigilan ng mga anino. Sa ilalim ng punong balete ay dahan-dahang naglabasan ng mga nilalang. Mga anyong taong may pakpak ng paniki, mga matang kumikislap sa dilim at balat na parang pinaghalong abo at dugo. Sila ang mga aswang ng kaming gawan. Mga anak ng sumpang nilimot ng aming lahi. Lumapit ang isang babae. May mahabang buhok at maputing mata. Hindi siya sumisigaw pero ang bawat paghinga niya parang bulong sa aking isipan. Damian, ang panahon ng paninigil ay dumating na. Hindi mo kami madadala. Ang dugo ng aking amay matagal nang nabayaran. Sagot naman ni tatay, sabay taas ng baston. Ngunit ngumiti lamang ang aswang. Hindi yan dugo ng iyong ama ang hinihingi namin, kundi ang sa iyong anak. Nang marinig ko yun ay parang tumigil ang mundo. Napatigil si tatay sa katumingin sa akin. Isang tinging puno ng takot at pagsisisi. Tomas, ito pala ang dahilan kung bakit ka pinanganak. Bago pa ako makasagot ay lumapit siya at hinawakan ng aking balikat.
May mga bagay kang dapat malaman. Ang dugo mo'y hindi katulad ng sa iba. Ikaw ay anak ng liwanag at ng kadiliman. Ano pong ibig niyo sabihin, Itay? Ang iyong ina, hindi siya ordinaryong babae. Siya ay piniling babaylan ng mga espiritu ng bundok. Isa siyang tagapangalaga ng kalikasan. Ngunit isinumpa ng mga aswang dahil tumulong siya sa mga tao. Ang dugo mo, Tomas, ay pinaghalo ng dalawang mundo. Ikaw ang susi para tapusin ang kasunduan. Nanginig ang mga kamay ko. Gusto kong tumakbo pero sa paligid, naroon na ang daang-daang mga nilalang. Bumubulong at humahampas ng hangin. Si tatay ay muling nagdasal. Hawak ang baston habang ako naman ay nararamdaman ang init na umaakyat sa aking dibdib. Parang apoy na nagmumula sa loob ng aking katawan. Ang mga salita ng dasal ni tatay ay naging huni ng kidlat. Sa bawat bigkas niya ng orasyon ay may liwanag na sumisiklab mula sa baston. Ngunit masyado silang marami. Isa-isa nang bumabagsak ang mga kasamahan naming espiritista. Si Aling Berta ay sinunggaban ng nilalang na may pakpak at bago pa siya makasigaw, natabunan na siya ng mga kuko at ngipin. Lumapit sa amin ang pinunong aswang, isang matandang lalaki, kalbo ngunit ang mga matay parang bituin sa ilalim ng gabi. Damian, tapos na ang panahon mo. Ang anak mo ang dapat sa amin. Iyan ang utang ng inyong lahi. Ngunit tumindig si tatay kahit sugatan at pagod. Kung may utang man, ako ang magbabayad. Sumugod siya, hawak ang baston at tinamaan ng nilalang sa dibdib. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng demonyo, ngunit kasabay nito, tinamaan si tatay ng mahabang kuko sa tagiliran. Bumagsak siya sa lupa. Sumigaw ako sabay lapit, ngunit bago pa ako makalapit ay hinawakan niya ang aking braso. Maigpit. Anak, oras na. Gamitin mo ang liwanag sa iyong kalooban. Ialay mo ang sarili mo, hindi sa dilim kundi sa liwanag ng ating mga ninuno. Tapusin mo na. Sambit niya habang dumadaloy ang dugo sa kanyang bibig. At bago pa ako makasagot, isinilid niya sa aking kamay ang baston. Sa sandaling yon ay biglang nagliwanag ang paligid. Ang baston ay kumislap at sa loob ko'y naramdaman ko ang init na parang apoy ng araw. Tumindig ako. Ang mga asubang ay nagdagsaan. Ngunit hindi ako natatakot. Sa bawat hakbang ay may sumisiklab na liwanag sa lupa. Ang mga bulong nila'y napapalitan ng hiyawan at ang mga anino ay naglalaho sa liwanag ng buwan. Nagsalita ako ng mga salitang hindi ko alam kung saan ko natutunan. Lumang wika ng mga babaylan, parang musika ng hangin at apoy. Sa ngalan ng lupa, ng hangin, ng apoy at ng dugo, pawiin ng dilim at ibalik ang liwanag sa kaming gawan. Sa bawat bigkas ko, ang punong balete ay nagliyab at mula rito'y lumalabas ang hugis ng isang babae. Maputi, marikit at may mga matang puno ng lungkot. Siyang aking inay. Tomas, ang sumpay matatapos na, ngunit may kabayaran ng liwanag. Inay, handa akong magbayad. Ang liwanag ay hindi kailangan mawala. Sa halip ay mananatili ka sa pagitan, tagapangalaga ng dalawang mundo. At sa huling sandali ang liwanag ay sumiklab. Ang mga aswang ay nagsigawan, natutunaw sa alab ng araw na lumilitaw kahit hating gabi. Ang hangin ay tila huminto, ang lupa'y kumalma at ang buwan ay nagbagong kulay. Mula pulay naging puti. Nang magising ako'y mag-isa na ako sa ilalim ng balete. Wala na si tatay, wala na si nanay at wala na rin ang mga aswang. Sa paligid ay puro abo-abo na lamang. Sa tabi ko'y nakabaon sa lupa ang baston. Ngayon ay kulay abo at parang walang buhay. Bumaba ako sa baryo kinabukasan. Ang mga bahay ay nasunog, ang ilan ay nawasak, pero ang hangin ay tila bago, malinis, payapa. May mga ibong muli ako naririnig at sa unang pagkakataon, muling tumilaok ang mga manok sa umaga. Subalit sa bawat liwanag, may naiiwan pa ring mga kababalaghan. Sa sapa, sa tabi ng mga bato, minsan ay nakikita kong may naglalakad. May dalang lampara at sa bawat gabing may buwan ay may naririnig akong bulong. Anak ng liwanag,
Bantayan mo ang hangganan sapagkat hindi tuluyang namamatay ang kadiliman. Natutulog lamang sila. At mula noon, ako si Tomas Damian, anak ng albularyo, tagapagmana at tagapangalaga ng hangganan ng liwanag ng dilim sa Antique. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking ama. Maraming salamat po sa inyo.